tinatawag natin system planning in general. What you are doing or yung gagawin nyo is actually system planning. Hindi lang natin alam kung anong level ng system planning yung pinagagawa nyo yung gagawin nyo sa project. Pwede mangyari kung upgrading ka lang ng substation or let's say improvement ka lang ng mga distribution and transmission line, nandun ka sa distribution and distribution system planning. If you are planning to put in mga generators, PV, hydro, etc., nandun ka sa generation system planning. But overall aspect, ang tawag natin doon, power system planning yun. So kahit saan yun, you just need to plan ahead. Kaya nga, once you get already yung demand nyo or yung system data nyo, it's advisable na nakukuha nyo is 2023. Kasi kung itatayo mo yung planta o itatayo mo yung substation, hindi naman ngayong taon yan. Maybe after 1 year or 2 years. Kung i-assume natin yung mga bureaucracy, red tape, etc., hindi lang 2 years yun. Pwede pa umabot ng 5 years yun. Kaya ang pino-forecast mo na demand would be 5 years from now. Hindi yung 5 years, hindi yung mismong demand mo today. Kasi pag yun ang ginawa mo, there's a possibility na pag natayo yung planta or natayo na yung substation, magtatayo ka ulit ng panibago. So yun yung ginagawa natin sa system planning. Okay. Now, pag nag-focus tayo sa distribution planning or sa distribution system, dito ang objective natin is para masigurado natin na makita natin yung mga load rates, yung mga high load density, and be satisfied in an optimum way by creating additional distribution system. Ayun yung mga conductors, substation natin na upgrading. So, replacement ng mga conductors mo, additional distribution lines, or gagawin mo siyang underground overhead. Anything about that, you consider that as distribution system planning. Pero ang kailangan mong consider would be technically applicable siya and reasonably economical. So yun yung main concern natin sa distribution system planning. And if you are going here, there are things that you need to consider. So yung una natin to consider dyan, load magnitude. Ibig sabihin, yung mga demand mo. Kaya kayong nagpa-practice ngayon sa DC, pagdating sa AC, ganun rin yung approach nyo. Kailangan nyo malaman kung nasa nakakonsentrate yung mga loads, or let's say uniform loading ba yan, gagawin mo bang grid type yung distribution, etc. Kasi yun yung magdidikta kung anong type ng conductor yung gagawin mo. At the same time, kailangan mo rin tingnan yung geographical location nun. Hindi ka naman pwede basta-basta magtayo ng poste ng Meralco or ng distribution system kung yung dadaanan mo is meron, for example, bahay. Sabihin natin bahay ni Singapore. So hindi natin pwedeng palayasin Singapore ng basta-basta doon. Kailangan magkaroon pa ng tinatawag na right of way. So magkakaroon pa ng additional processes yon para matanggal natin siya. So, may consider ka doon. Ganun rin yung paglagay ng mga substation. Kailangan malagay mo and size mo in such a way para yung load mo is ma-serve at cost-effective while minimizing yung feeder losses and construction costs. And typically, sa isang utility, electrical utility, you consider two reasons. It's close proximity to the ultimate customer and it's a high investment cost. So, i-check mo na yung placement ng substation mo is mas marami ang pwedeng ma-cover kesa sabihin natin napakalayo niya na mga 100 meters, 100 kilometers or 100 miles ang layo niya. Hindi pwede yun. So, may ma-consider tayo. At the same time, yung cost rin natin. So, how do you make sure na maayos mo siya? So, ang unang-una mong ginagawa is forecast. Yun yung dahilan kaya sinasabi ko sa inyo na once na may data kayo, kung ang data nyo is 2017, hindi pwede yun kasi tapos na. Kailangan as much as possible ang kunin yung data would be 2023. Kung hindi man, kailangan nyo i-double check if realistically yung pag-forecast nyo sa actual consumption doon. Afterwards, i-forecast mo 5 years from now na yun. Kasi hindi mo naman matatapos yung substation kaagad-agad bukas.
pwede umabot yan ng years. Kaya unang factor mo is forecasting. Second is, mag-expand ba ako ng substation? Ibig sabihin ba nun, magdadagdag ba ako ng mga transformers? Magdadagdag ba ako ng protection system nun? Kailangan ko ba magdagdag ng iba pang placement ng substation? Ibig sabihin, dahil masyadong maliit na yung area ng substation na yun, hindi ka na siya pwedeng itaas gawing 30 MVA kung galing siya 20. Kailangan ko na lang kumuha pa ng isa pa lugar para maglagay na 10 MVA. So yun yung tinatawag natin substation expansion. Kung hindi ka mapupunta sa expansion, sa site selection ka, yun nga, yung pipili ka kung saan mas magandang ilagay. Then may mga different factors na rin consider. And lastly, syempre, titingnan mo yung cost. Hindi ka basta-basta mag-upgrade, paghahanap ng substation kung hindi mo tinitingnan yung cost niya. Okay. So how do you get yung load forecast? So marami kang kino-consider sa load forecast natin. Hindi lang basta-basta yung historical data mo. Ibig sabihin historical data, yun yung nakita nyo dun sa procurement plan. Di ba nakita nyo doon, kung binabasa nyo yung DOE handbook, yung nakalagay doon, 2017, 2018, 2019, 2020, and onwards. Tawag natin doon, historical data. Bukod doon, kailangan mo rin consider if ever there would be a drastic increase sa population. Baka dati kaya hindi nag-expand yung lugar na yun dahil wala pa masyadong tao. Eh ngayon, biglang sabihin natin, may nagtayo ng bagong SM doon sa area na yun. May consideration ka doon. Kasi usually, pag may mga malls yan, or may mga commercial and industrial establishment, mag-boom ang residential doon. Bakit mag-boom yung residential? Kasi mas malapit siya sa work or sa other necessities nila. Yun yung tinatawag natin population growth. Meron ka rin tinatawag na low density. Yung low density naman is yung area ba is purely residential, purely commercial, or purely industrial, or mix. So, kailangan mo din consider yun. There is also possibility na alternative energy sources. Pwede ba magkaroon ng alternative sources yun? Kasi pwede mangyari, meron ka distribution system, pwede ka rin maglagay doon ng mga PVs or hydro or whatever. Pwede mo rin i-base sa community development plan. Ibig sabihin, yung barangay, are there projects na ginawa yung municipality or yung barangay or yung city na magkakos ng sudden increase ng demand. We have also yung mga industrial, city plans, land use, and geographical factors. Lahat yan, kailangan mo i-consider if you want to do a good forecasting methodology or load forecast. So, etong load forecast na to, parang weather forecast lang yan. Dito, ina-assume mo lang ano magiging consumption mo ng kuryente bukas or next year or the following years para magkaroon ka ng effect sa pag-upgrade ng substation. Sa substation expansion naman, ito naman yung mga kino-consider mo na mga parameters or factors. If you want to expand or increase the size of your substation, kailangan mo i-consider yung economic factors, yung size limitation. Yung size limitation ko, both in terms of physical aspect and technical capabilities. Barriers, baka kasi malapit yan sa forest or whatever, or malapit yan sa seashore, yung mga ganong cases. Kasama na yung physical size and land availability, project limitation, present capacity para ma-upgrade mo siya in the future, load forecast, time capacity, meaning to say yung substation dadalhin mo papuntang transmission system. May limitation lang yung transmission system mo ng capacity. Kung hindi mo i-upgrade yung transmission system, ibig sabihin, hindi ka dapat lalagpas dun sa current or sa load na kayang ibigay na transmission system mo. Meron rin yung voltage, yung stiffness, feeder limitation, and power losses. So all of those are things you need to consider if you want to expand yung substation. Sa pagpili naman ng site, ang kino-consider mo naman would be the following. Availability ng land. Siyempre, hindi ka naman pwede maglagay ng substation kung walang lupa. Yung kung magkano yun. Kaya nga, for example, isipin nyo na lang, bakit
minsan, may mga lugar na may bahay pa rin sa pagitan ng mall. Sabihin natin yan sa may TIP, sa may Castle. Di ba meron doon parang hardware na, hindi ko alam kung hardware shop yun, na parang nakalibot yung TIP sa kanya. At ang reason doon is ayaw kasi ibenta. Hindi ko kasi pwedeng pilit na paalisin yun. Same is true pag nag-expand ka rin ng substation, transmission line, or kahit sabihin natin mga road uses. Ganun rin ng dahilan kung let's say Cavite ka, bakit ang ngayon pa lang inumpisaan yung LRT na papuntang Cavite. So marami rin mga factors na kinoconsider yun. Same is true kahit sa pagtayo ng substation natin. Dahil nakalagay yan dyan. Okay, regulations. Existing location, limitation, closeness sa load centers. Mas gugustuhin mo na yung substation mas malapit. Bakit ka pa maglalagay ng substation kung wala namang magtatap sa kanya? Useless lang yun. Load density and load forecast. So lahat to, i-consider mo para malaman mo kung saan dapat ilagay yung substation mo. So in terms of selection, ang procedure mo is first, alamin ko muna kung ano yung service region. For example, sa Melco, sabihin natin sa Melco yung sa Samar, ang iyong service region. So kailangan mo alamin kung kailangan pa talaga nilang maglagay ng substation doon. Pag nasabi mo oo, mag-aanap ka ng area. Yung area na yon, i-check mo muna. Basta lahat ng area na pwede mo paglagyan ng substation, i-consider mo. Wala doon pipili ka. Yung area ba na yun unsuitable? Yung area ba na yun candidate? Yung area ba na yun pwede mo i-held muna for later evaluation? So ano difference nito? Ano ba yung sabihin ng unsuitable site? Sabihin natin may malaking land area pero malapit sa dagat. So may nakita ka na ba may substation na malapit sa dagat? Kung sakali, usually wala naman, di ba? So, consider mo na siyang unsuitable site. Pag sinabi mo candidate site, based sa mga original nating requirements, ito yun, balik tayo dito, pasok siya sa lab. So, yun yung tinatawag natin candidate site. Pag sinabi natin help for later evaluation, maybe some of the factors hindi mo siya pwedeng consider. Pero yung factors na yun, dahil ngayon lang. For example, malayo siya sa load center. Pero pakiramdam mo pa rin na after 10 years, lalapit na siya sa load center dahil mag-e-expand yung city or mag-e-expand yung mga barangay natin doon. So, i-hold up ko siya for later application. And mula sa sites na yun, mag-iisip ka na ng proposed site. So, that's how you try to check kung ano yung proper placement mo ng substation natin. Now, sa cost na pinag-usapan natin, ito yung mga cost na kinoconsider mo pag nagtayo ka ng substation. So, if ever, let's say, you are considering one of your criteria or let's say, constraints sa design nyo would be yung cost. Ang cost natin could be divided into operating cost, maintenance cost, cost of material, capital cost, interest loss during construction, power losses, and cost of taxes and miscellaneous. Itong power losses nangyayari to if ever, let's say, hindi ka pumapasok doon sa standard ng grid code and distribution code. But the rest naman is madali na makuha dahil usually this is fixed or it's on a given basis na. Okay. So what are the existing techniques sa pagpili ng distribution system plan? So first, mag-forecast ka. Pagka-forecast mo, i-check mo, is your system performance okay? Pag sinabi mo okay yun, tapos na. Wala kang babaguhin. Pero based on forecast, hindi siya okay. Ibig sabihin, yung size ng substation ko is 10 MVA. Pero ang demand ko is nasa 25 megawatts. So kahit anong mangyari, hindi nakakayanin ng substation na 25 megawatts. So kailangan mo pumunta dito. May tanong doon, magbibuild ba ako ng substation or hindi? Pag yes,
Maghanap ka ng site, bago ka mag-design, then total cost is acceptable. If okay, feedback, check mo ulit bago i-solve. Pero kung sabihin natin hindi siya okay, ang gagawin natin, i-expand mo yung present system. So depending upon sa process kung mag-build ka, expansion, or as is lang. So ang basis mo is good system performance. What are the basis para sa good system performance? Ito yun. Service continuity. So ang ibig sabihin ng service continuity is 24/7 or yung availability mo is almost 100% of the time. Second, yung allowable voltage drop mo is very small. Meaning to say, less than 5% of the actual voltage. Third, pag nagkakaroon ka ng dip, voltage dip, ano yung ibig sabihin ng voltage dip? Yung pagbaba ng voltahe mo sa system is hindi ganun kalaki. Kasi hindi mo ma-avoid yan, pwede bumaba talaga dahil sa pag-start ng mga motors. Yung peak load, kakayanin ng system mo, reliability and power losses. So if, let's say, lahat to is okay, meron kang good system performance. Pero sabihin natin, hindi mo kaya yung peak load. So automatically, may kailangan kang gawin. So what are the models na ginagawa natin? So ang basic approach dyan is nagkakaroon tayo ng mga mathematical models para select mo properly kung saan mo ilalagay ang mga yan. But for your case, you would be only using trade-off analysis lang. Pero dyan, iba yung approach na ginagawa nila, mas detalyado kasi talagang check nila yung proper placement ng mga substation, expansion, transformer sizes, load transfer, feeder roads, and size to supply. May dahilan yun kung bakit meron kang linya dito sa road na to, bakit hindi sa ibang road nakalagay. So yun yung mga kino-consider natin pag nag-plan ka na distribution system. Other techniques na pwede mong kunin is ito. Although hindi namin gagawin yan, but ito yung more detailed if you focus talaga sa substation lang. Sabihin natin, pwede kang pumili ng ganitong mga mathematical modelings. But for our case, we will not be going here. So these are some of the cases na pwede natin gawin. So, dati, para magawa mo yan, kailangan mo munang alamin yung optimal size or location ng distribution substation as well as yung mga feeders. I-identify mo siya clearly. Pag na-identify mo na siya clearly, saka mo siya isusolve. Okay. And most of the time, may mga applications ka na ginagamit such as computer application, new expansion planning, augmentation and upgrades. So itong augmentation and upgrades, dito nyo makikita yung may mga computer programs na yung ruta ng distribution system nyo, i-hanapin niya yung optimal based sa GPS, based rin sa mapa natin. What else? Pwede ka rin magkaroon ng other models such as operational planning and optimization application. But again, we would not be doing details here. Kumbaga ito, if ever in the future, you want to do, let's say, additional graduate studies or pwede natin sabihin na kung nagkataon yung napili nyo na client sa design project nyo would fall under here. But more or less kasi ang requirement sa design project nyo is may prototype kaya hindi nyo pwede itong gawin. Pero actually pwede kayo gumawa ng multiple designs dyan kung walang prototype dyan. Kasi ang mangyari dyan, multiple distribution system designs. Okay, then there are other factors na kailangan mong i-consider sa pag-plan such as economic, demographic, and technological. So pag sinabi mo economic, kasama na dyan yung inflation, yung pag-increase ng capital, yung expenses. Pag demographic, yung kung saan napupunta yung population ng tao. Kasi pwede mangyari ngayon, nag-boom yan, pero after few years, pwedeng lumipat sila. So ibig sabihin, bababa yung
loading mo. Pag bumaba yung loading mo, hindi mo kailangan ng expansion. Or pag nagkaroon ka ng improvement, kaya nagkakaroon na tayo ng mga distribution system na self-sustaining na. So what is the future nature na planning natin? So more or less, increase importance of good planning, impact ng load management. Yun yung demand side management na tinatawag natin. Nag-uumpisa na yan on the simple case na sinasabi lang ng mga electric cooperative nyo na kailangan nyo magtipid ng kuryente, or sinasabi na we are advising you na mas maganda mag-plan siya ng ganitong araw, etc. and so on. Or let's say paggamit ng mga ilaw na energy efficient. So yun, kasama na yung lahat yun doon. Load, tawag natin doon, load management. And yung mga cases rin, if ever in the future, pwede rin magkaroon ng initiatives yung mga cooperative na maglagay kayo ng mga PV. Pag naglagay kayo ng PV, meron tayo tinatawag na net metering, wherein pwede kayong kumita pag nagbigay kayo ng power. May mga ganung cases rin. Or even do sa mga software tools natin, pwede rin magkaroon ng improvement. You could say what you did is a good plan if ever you minimize the losses, performance goals, components are phased in and out of the system para ma-minimize mo yung expenditure, accurate load growth, and cost effectiveness. Yun ang tinatawag natin good planning. Yun yung number 1. Ano yung tinatawag natin load management? In-explain ko na kanina to, pero lagay lang natin dyan. So, reduce rates or incentives, acceptable level of convenience, reliability, compatibility, cost benefit, tapos yung mga reduction sa generation requirements, and critical system load reviews. So, kumbaga, inaavoid na natin yung magkakaroon ka ng walang kuryente. So, kasama na rin siya doon. Pag cost-benefit ratio naman sa innovation is, usually, ito naman is yung pag-upgrade ng mga system specifically sa distribution system mo para mas mataas yung reliability mo. If ever maglalagay na ito, there's a possibility na magkaroon ka ng innovation. And most of the time, digital computer ang ginagamit natin. So yung mga tools na to, network design or network analysis, kasama na dyan yung mga package sa Paladin nyo, yung ETAP, MATLAB, or any other design softwares na pwede natin use. So additional explanation lang to. So ang ginagawa lang natin dito is more, pinapakita nyo lang na instead na mano-mano nyo i-design, ito na yung drag and drop na simulation na lang. Pero hindi mo naman maintindihan yung pag-drag and drop na yun kung hindi mo alam yung design. So palagi doon ka muna sa basic or doon ka muna sa conventional approach bago ka doon sa mga simulations natin. We have also additional role ng computer sa planning, specifically sa system, sa database, saka sa automation. So here's a detailed role ng mga computers sa ano natin. So most of the time, makikita nyo dito na may nakalagay na capacitor allocation, load management, meron ka mga financial data, reliability data, load flow, voltage selection, and so on. Lahat yan, bago nagawa yung computer, ginagawa niya ng mano-mano dati. So, yun yung gagawin muna natin. Siyempre, hindi nyo malalaman na yung some parts, hindi naman lahat. Some parts. Some parts lang, hindi naman lahat. Kaya nga distribution lang yung pinagawa ko sa inyo. So, kumbaga, yun yung makikita nyo reason. Kasi, baka enter lang kayo ng enter sa computer, tapos may lumabas na value, hindi nyo ma-explain doon sa possible sa client nyo, or let's say doon sa minsan kasi pag sa distribution system or event generation, meron ka tinatawag na ng mga auditor na. So, i-audit nila, tama ba yung pinagagawa mo or pinagagawa nyo. So, kung hindi nyo ma-explain na maayos yun, hindi nyo naman pwedeng sabihin na yan yung lumabas sa computer eh. Hindi nyo pwedeng gawing dahilan yun. Dapat,
pag tinanong sa inyo, o bakit 4% yan? Or bakit meron kang fault dito? Ma-explain nyo yung dahilan kung bakit naging 4% yan at bakit nagkaroon kayo ng fault. Hindi mo ma-explain yun kung hindi mo nagawa yan manually or hindi mo na-try yan ng umpisa muna. So isipin nyo na lang, nag-design kayo ng bahay ngayon, di ba, sa system design. Pwede naman natin gawan yan ng may mga computer programs na yan, una-una. Meron na rin yan na pwede ng purely AutoCAD lang, tapos lalabas mo na kaagad. So bakit ginagawa nyo ng manual yun? Kasi hindi nyo ma-explain yun kung diretso na kayo sa computer program or kung diretso na kayo sa software. Di ba? Then here are other what we call dispersed storage and generation. Na-explain na to sa mga previous PowerPoint slides nyo. Pero babalik lang natin kagaya ng biomass, geothermal, solar thermal, PV, wind, fuel cell, batteries, gas turbines, etc. Nakalagay rin dyan if ever they are what yung size nila, malaki ba sila or hindi, ano yung availability nila, ano yung stability nila, ano yung limitation ba sila, meron ba silang voltage control, meron ba siyang response time, harmonic, special automatic starts, and dispersed storage and generation factors. So, makikita natin yung problema ng PV and PV. Uncertain yung availability niya. Hindi kagaya, for example, ng mga biomass at compressed air storage at saka yung mga gas turbine natin na good yung kanyang availability. You also see yung stability ng renewables pool. So, naka-classify siya dito kung ano yung magandang pwede mong gamitin. We call those devices, yung mga renewables natin and mga energy storage is what we call dispersed storage and generation. Pag sinabi mo dispersed storage and generation, kahit saan pwede nyo siya ilagay. Hindi kagaya pag nagtayo ka ng nuclear power plant, hindi ka pwede magkaroon ng mini nuclear sa katabi ng bahay mo. Hindi pwede yun. Hindi mo pwede gawin yun. Pati kaya mini natural gas, di ba? Hindi pwede. Pero kung let's say PV system, pwede ka maglagay kasi pwede mo ilagay sa rooftop. Kaya tawag natin doon is dispersed. This table, ang pinapakita naman if ever pwede kang magkaroon ng automatic control, economic dispatch, voltage control, protection, state estimation, load flow, and security. More on kung ano yung function ng bawat mga consideration natin. Wherein, pag sinabi mo 1, yes, or probable. Pag sinabi mo 0, unlikely. Pag question mark, possibility na pwede. So, more or less makikita natin na ang automatic generation natin is almost lahat ng factors pwede magamit simula size hanggang response speed. So, yun ang pinapakita ng table na to. Okay. Here's yung graphical representation kung saan mo nilalagay yung dispersed storage and generation. So, the reason kung bakit ang pinag-uusapan natin is electric cooperative. Kasi kung sakasakali, dito yun. Sa part na to. Itong part na to, ito yung distribution system nyo. So for example, maglalagay niya ng PV na malapit sa distribution system. Sabihin natin sa Iselco. So sa Iselco, ito yung nilagay mo. Ito yung cooperative mo na Iselco. Pag binaba mo pa yung Iselco, meron ka makikita na parang pwede sa bahay, for example, ni Joy, pwede natin lagyan ng ay, ako na. Sige, sa bahay pwede rin natin lagyan ng PV. So makikita nyo yung PV, pwede meron sa bahay, pwede rin higher level. Ito, mas malaki yung size nito compare yung to. Sabihin natin, residential, gumawa na kayo ng single family dwelling unit ngayon, di ba? Yes, sir. Ano yung demand mo doon? Yung family family. Sa bahay mo, gaano kalaki yung bahay mo? Yung family sir, 200 square meter. Hindi. Yung demand. Sa schedule of loads, ilan
ampere niya? Total. Parang 13,000. 13,000 volt ampere. So, ibig sabihin, 13 kilowatts yun. So, kung gusto mong 24/7 na solar ka, ang size ng solar mo is 13 kilowatts. Approximate. Pero mamaya malalaman nyo na hindi 13 kilowatts lang yun. Bakit hindi 13 kilowatts lang yun? Kasi hindi naman 24/7 yung PV. So mamaya may example tayo mamaya na makikita nyo. Let's go. Okay, so Excited. ayun. So pwede tayo magkaroon ng set out nating dispersed storage and generation sa residential. Pwede rin tayo magkaroon ng dispersed storage generation sa distribution side. Pag nilagay mo sa taas, power plant na siya. Kumbaga generating plant na. So kung ang focus ng inyong mga design project is dito, ito yung kailangan yung gusto. Itong part na to. Kasi itong part na to, ito yung nakikita nyo sa DOE. Simula dito hanggang dito. Pagdating dito, makikita nyo yung triangle na lang yan. So ang mangyayari, kailangan mo i-expand yung triangle. Yung triangle na yun, gagawin natin single line ulit. So ibig sabihin, yung triangle mo na yun, ito yun. Itong part. So yun yung ginagawa natin. Another thing na meron sa distribution system is automation. So, I think meron sa inyo na ang elective is automation. So, bakit yun yung elective na kinuha nyo? For the simple reason na dito nyo ma-check yung kanyang monitoring and control niya. So, meaning to say, let's say, yung generator 1 and 2 mo, nagra-run at full capacity, pero naka-schedule na yung generator 2 mo is mag-off ng gantong time. So, kailangan mo i-set properly yung mga parameters para hindi alangan na mapupunta si Arias doon at siya yung magpapatay ng generator. Dalawa yung generator, malakas yung ikot nun, di ba? Tapos papatay ni Arias lang basta-basta. Hindi mo naman gagawin yun. I-automate natin yun. So, may mga tinatawag tayong automation. And, ang pinaka madaling example dyan would be the SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. What are the words? Patiskana. Finance. Patiskana. So yun nga, yun yung sinasabi natin. But take note, ang SCADA is only an integral part and mas madalas sa generation and transmission system. Pag sa distribution system, tayo ang tawag natin DAC or Distribution Automation and Control System. Pwede siyang connected load, pwede siya sa distribution system. Pag i-consider mo parehas yun, ang meron ka na is EMS, yung Energy Management System na. Kumbaga yung buong system mo, kinukuha mo na yung pag-control ng power system natin. Okay, so ito lang ay explanation kung ano yung ibig sabihin ng SCADA at sa DAC. Basta ang kailangan yung malaman lang is may automatic monitoring and control lang siya if ever you consider that. Kaya ang tawag sa kanya is Supervisory Control and Data Acquisition. Okay, sa DAC naman, karaniwan ng ginagawa mo dyan is para ma-consider mo lang yung mga reliability, pag nagkaroon ka ng increase ng market penetration saka system efficiency. So ano ba yung mga functions na meron ng DAC? Yan yung mga functions niya. Pwede ka magkaroon ng load switching, pwede ka magkaroon ng load pricing, load shedding, cold load pick-up, load reconfiguration, voltage regulation, and transformer load management. So, ito, wala namang problema to load switching. Ibig sabihin yung pag-switch mo lang. So, yan yung magbibigta kung pwede mangyari yan in the future na ayaw kong supplyan si Arias ng kuryente, so papatay ko. Peak load pricing, this is more on pag may data ka kasi, malalaman nila kung peak load na yun and pwede magkaroon ka ng increase or decrease ng electricity price. Other functions, eto, may mga different pa. So, hindi lang yung kanina.
pwede rin siya pupunta dito. Ito yung mga other functions. Sir, ano ba yung load shedding? Ano yung load shedding? Sige, balik tayo. Pag sinabi mong load shedding, usually, ito yung nangyayari pag, di ba napapansin nyo minsan na nagkakaroon ng mga balita na red alert, yellow alert, green alert, or whatever. Pag red alert, meaning to say, wala ka na, yung iyong reserve is gamit na lahat. Kumbaga, pag biglang nagbukas si Arias ng, sabihin natin, ng TV, pwedeng magkaroon ng system failure. Kasi, yung energy balance natin is Insufficient balance. not equal na. Dapat talaga sir, Insufficient patay. na. So, there are cases na pwede mangyari na nagkakaroon ng initiative yung distribution company na bibigyan ng incentive yung mga industrial establishment, commercial or maybe residential na mawawalan sila ng kuryente pero babayaran sila. Uy, sir. Tawag natin doon load shedding. Load shedding. Load shedding. For example, nakaschedule yung bahay mo na walang kuryente ng 9 o'clock to 12 midnight. Pero babayaran ka ng ganitong amount para wala kang kuryente. Kakaltas kami sir. Kakaltas yung direct na sila. Ay, paano yun, sir? Iba naman yung pag-book area. Yun, ang tawag natin doon, ancillary services. So, kung ang kinuha nyong elective yung isa, yung power market economics, din yung pinag-uusapan. Yung sa automation kasi is more on sa control. So, sabihin natin, isa sa mga ancillary service mo is yung TIP pag Sundays, walang kuryente talaga. Kumbaga, pwede yung mangyari. Kumbaga, naka-off talaga sa grid yung TIP by Sundays. May makukuha siya parang incentive sa distribution utility. So, yun yung